Balitang boxing mga boss, isang undefeated boxer ang nabaril sa Amerika. Ito nga po si Merari Dinamita. Binaril dahil sa isang insidente ng karahasan sa kalye. Habang tinutulungan niya ang kanyang pamilya na magtinda ng kanilang produkto sa Los Angeles, California, siya po ay nabaril. Batay sa mga ulat, wala pang tiyak na motibo o malalim na dahilan na inilabas ng mga otoridad kung bakit naganap ang pamamaril. Kasalukuyan pa rin pinag-aaralan at iniimbestigahan ng mga pulis ang nangyari. Sa kabutiang palad, siya ay nasa stable na kondisyon na at nakalabas na ng ospital at kasalukuyang nagpapagaling sa kanilang tahanan. May kartada nga po itong si Dinamita na 9 wins, walang talo. Kaya yung sinasabi ng fans na walang silbi yung boxing mo kung baril ang kaharap mo. Kahit ikaw pang pinakamagaling sa martial arts, baril yung kaharap mo, hindi ka talaga ubra. Sa iba pang balita, Oscar De La Hoya nagbigay ng update at sinabing inaasikaso na po ang laban ni Beryl Ortiz at Jaron Ennis. Kasabay niyan, inaasikaso na rin ang laban ni Ryan Garcia at Conor Ben. Bago raw may kasang mga bigating laban na yan, kailangan si Oscar De La Hoya. Dahil hawak pa rin niya yung mga boksingerong yan, si Beryl Ortiz at Ryan Garcia. Sa iba pang balita ay niya po sa post ng Ringstar. Nagte-training itong si Yokoniri Oguni na suot ang t-shirt ni Cuadro Alas. Ibig sabihin ba nito inspirado si Oguni kay Cuadro Alas? Matatandaan na naging tablang laban niya kay Casimero noon. O baka naman nakakuha lang siya ng t-shirt at nagkataon na suot niya habang nagte-training. Siguro inspirado si Oguni kay Cuadro Alas. Matatandaan ang huling panalo ni Oguni kontra Marlon Tapales. Sinabi nga niya na magre-retiro na sana kung nanalo kay Tapales Pero dahil nanalo siya, magpapatuloy pa rin sa boxing at may paparating po siyang laban. Kalaban po niya si Alex Santissima, kaya abangan po natin yan. Sa ibang banda naman, may advanced talk na raw ang bakbakan ni Oshiaki Foster versus Emmanuel Navarrete. Aba, magandang laban ito sa super featherweight dahil unification ito ng WBC ni Foster at WBO ni Emmanuel Navarrete. Pero sinabi nga ni Oshiaki Foster kung papayag lang si Vasily Lomachenko na lumaban sa kanya, mas gusto niyang unahin si Lomachenko dahil legend ito. Pero dahil hindi pa nagpaparamdam si Lomachenko, rekta na agad sila ng unification fight kay Emmanuel Navarrete. Maganda ito dahil kung sino ang manalo, pwedeng labanan ni Lomachenko mga boss para 2 titulo agad ang nakataya. Pwede nga natin makita ang laban ni Lomachenko at Tank Davis mga boss, malay natin. Yan ang isang target ni Lomachenko kaya bumalik sa boxing. Samantala, Cuadro Alas Casimero, tinawag na duwag si Naoya Inoue. Takbo raw ng takbo mga boss, number 4 na raw si Cuadro Alas, dapat palaga na siya. Kung kailangan ni Naoya Inoue ng voluntary defense mga boss, pwede na po siya lumaban kay Casimero. Dahil number 4 na po siya. Mamili lang siya sa mga top 10 contender niya. At nandyan si Cuadro Alas. Pero ang iniisip ng promoter ni Inoue na wala silang makukuha ang pera, aba, hindi talaga lalaban yan. Kailangan kasi dyan, alam din ng promoter na kikita sila ng malaki. Sino ba namang promoter ang gustong malugi mga boss? Kaya maganda kung may market ito sa Japan, yung magkakainteresado yung mga Japanese. Dahil Japanese din naman ang pupuno ng kanilang event mga boss, hindi naman Pilipino. Kung dito sana sa Pilipinas, malay natin, kaya natin punuin yung venue. Sa Japan, syempre, mga Japanese din ang bibili ng laban nila. Kaya kailangan magpakitang gilas si Casimero sa mga Japanese. Ipakita niya na kaya niyang talunin si Inoue para magkainteresado sila sa laban. Okay mga boss, follow for more updates.